ito yung mga bunga ng Holy Spirit. So, let's say, if hinahayaan natin kumilos yung maraya yung Holy Spirit sa ating mga sarili, ay gayon din na mas makikita natin yung characteristics o bunga nito o yung evidence kung ano ba yung purpose ng Holy Spirit para sa atin. So ano ba yung mga spiritual fruit na yun? At ano ba kinalaman doon sa pagiging tagusunod kay Kristo? Bumabasa po natin yan sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Sabi po doon na, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Ito yung mga bunga ng Holy Spirit na kung marami papapasokin natin yung mga sarili, ito yung characteristics na dapat meron ng bawat isa sa atin. No? Sinabi rin naman sa Galatians 5:25 na if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. No? Kung tayo po ay nabubuhay sa Espiritu, ay panatilihin po natin yung bawat hakbang natin sa buhay na naaayon sa Espiritu o sa mga bagay na tulad itong mga bunga, tulad ng love, peace, at iba pa po na sinabi sa versikulo. Pero, kung mapapansin po natin as we observe, there are some people pa rin na acting as a Christian. No? Ano po ba ibig sabihin ng acting as a Christian? May mga klase pa rin po ng tao na they are still self-centered, angry, at iba pa. Pero patuloy pa rin na gumagawa yung pag-serve sa Panginoon, yung mga church activities. So for them, what matters to them is how they will appear to other people, without knowing that the fruit of the Spirit must start in the heart. So there are people na nagpapanggap pa din as a Christian. So pero there are still good people na nagkakamali at nag-repent. So hindi sila pwedeng sabihin na porque nagalit is nagpapanggap na, hindi na siya tunay na Kristiyano. Dahil normal emotion po yung galit sa ating mga sarili. So para lang po maging klaro sa lahat. And the Bible keep reminding us na we should let our hearts or our desires be in this world. Tulad po na sinabi sa 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Sinabi po na, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, comes not from the Father but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. No? Kaya lagi po nating hayaan at ipanalangin na i-guide tayo ng Holy Spirit sa ating buhay at mamunga ito at i-transform yung ating mga sarili at ipakita yung mga good traits sa ibang tao din sa ating sarili. Ikatlo po ay ang perseverance in trials. So, perseverance in trials, ito po yung pagtsatsaga o pagtitiis sa bawat hamon ng buhay o problema. So, bilang follower of Christ, we must practice din naman yung pagtitiis sa mga challenges at looking forward na malagpasan yung bawat problema na ito. Tulad po na sinabi sa James chapter 1 verse 12, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Sa Tagalog, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos siyang malagpasan ng pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na pinangako ng Panginoon hanggang sa umiibig sa Kanya, sa mga umiibig sa Kanya. So we are blessed sa tuwing tayo po ay nagtitiis sa iba po kasing tao, ang kanilang perspective once na sila po ay humaharap ng sa hamon o challenges ng buhay ay para na itong parusa para sa kanila. Pero we can look it on the other side as a Christian po na we are still blessed dahil tayo po ay pinapalakas ng Panginoon, hindi lang physically, mentally, hindi spiritually din ho, na ating pananampalataya. Na kailangan po natin mag-persevere, magtiis, magtiyaga, at malagpasan at pagsumikap na malagpasan yung mga bagay na yun. No? Dahil sa dulo, tatanggap naman din po tayo ng kanyang ipinangako, kung ano yung prinamis niya, na buhay na walang hanggan.
Tulad po na sinabi sa Hebrews chapter 10 verse 36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. So, very straightforward lang po yung perseverance in trials, yung pag-itiis sa bawat hamon. Ika-apat, living like Christ. No? Sa salitang Christian, nakalakip yung salitang Christ. At nanggaling din sa Greek word na Christianos. Ang ibig sabihin po ay follower of Christ. So sa pangalan pa lang ho, ay malalaman po natin na bawat isa sa atin ay nakuloob doon sa pangalan na Christian o tagusunod kay Kristo. Pero as a Christian, pero yung Christian is the one who believes in Him, no? And follow His teaching. So why can't we live like Christ? Tulad yung sabi kayo ni Brother natin, no? O mabuhay katulad ni Kristo. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 2, verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kung sumunod tayo po ay mabautismuhan, naging templo na po tayo ng Panginoon, at si Kristo na po yung nabubuhay sa bawat isa sa atin. At hindi na po yung ating mga laman. Kaya yung po ang susunod, yung si Kristo at hindi po yung laman. And we live by faith to the God na sinakripisyo yung kanyang sarili para sa bawat isa po sa atin. And as we bear the spiritual fruit na sinabi ko po kanina, we set as an example kung paano po tayo mabuhay na may Panginoon. Kasi as I observe din po, may mga tao na nabuhay na walang Panginoon. I mean, it is evident din nakikita po natin kung paano sila on how they act, how they speak. Iba rin po yung taong mayroong Panginoon, no? May pagpapakumbaba, may kaligayahan, may pag-ibig, at may pagtatsaga, at iba pang good traits tulad nung sa spiritual fruit po kanina. No? So, tulad din po na sinabi ni Jesus kung paano niya sinunod yung utos ng kanyang ama, ay ganoon din sana po ang ating gawin. Sabi po yun sa John chapter 15 verses 10 and 12. Example po ito na, if you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in His love. Sa verse 12, my command is this, love each other as I have loved you. So being a follower of Christ ay hindi po kailangan kung ano ang tingin ng tao sa sarili mo. Hindi rin kailangan kung ano po ang estado niyo po sa buhay. At hindi rin nagmamatter kung ano man nakatakdang panahon para maging Kristiyano o maging follower of Christ. No? Mapabata man, kumatanda, kahit anumang oras. Once you have faith, love, repented, baptized, and following His commands, technically you are called to be a Christian. No? You are called to be a follower of Christ. So hindi lang po ito label na ating bitbit araw-araw na ako po ay Kristiyano. Ito po ay isang evidence o katotohanan na bawat isa po sa atin ay mayroong buhay na may kasama na si Kristo, na mayroong pananampalataya sa ating Panginoon. So may kilang po talaga ito. Ito po yung ating guideline or checklist na katangian ng isang tagasunod kay Kristo o isang Kristiyano. No? Sana po ay magamit niyo po ito at mag-guide niyo na kung ano ba ang dapat ugaliin o isang katangian ng isang Kristiyano. Nawa po may napulot po tayong aral na may apply din po natin dahan-dahan sa ating mga sarili at baguhin po ang ating mga nakasanayan. No? Ganyan din ay may bahagi po din po natin sa mga ibang tao na nabubuhay na wala pang Panginoon. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos at sa inyong pikinig at magandang umaga.